Final 12 na po ang Gilas Pilipinas para sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at may dalawang pangalan na hindi kasama sa listahan na sigurado kayong magugulat. Kung akala nyo, alam nyo na kung sino ang laban ni Coach Tim Cone kina Jordan at Iran, teka lang muna kasi may binago siyang malaking desisyon sa backcourt. Panoorin nyo hanggang dulo kasi ba-breakdown natin lineup by lineup, position by position. What's up mga ka-society? Welcome back sa channel. Kung bago ka dito namin binibreakdown lahat ng balita tungkol sa Gilas Pilipinas. Walang paligoy-ligoy, diretsong analysis. Ngayong video, tatalakayin natin ang opisyal na Final 12 na inilabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Kung sino ang nanalo ng slot, sino ang nawala, at kung sapat ba itong lineup para talunin sina Jordan at Iran. Base sa Final 12 na inilabas kanina, dalawa sa mga pangalan na hindi mahahanap sa listahan ay sina RJ Abarientos at Justin Arana. Alam kong maraming fans ang umaasang makikita ang dalawa sa fourth window na ito. Pero base sa evaluation ni Coach Tim Cone sa kanyang final 14, hindi sila kasama sa opisyal na 12. Pero bago kayo magpanik, hindi ibig sabihin nito completely wala na sila sa picture. May chance pa rin silang maging substitute options kung sakaling kailanganin sila later on. Ngayon, punta tayo sa pinaka-highlight ng lineup na ito. Ang tinatawag nating Triple Tower. Nandyan si Kai Sotto, si Junmar Fajardo at si AJ Edu. Tatlong big men na mag-a-anchor sa frontcourt ng Gilas. Kasama rin sa forward slot si Justin Baltazar. Ibig sabihin, malakas ang laban natin sa paint, rebounding, rim protection, at post presence. Mga bagay na kailangan talaga kapag kaharap mo yung mga big men ng Jordan at Iran. Ang tanong lang, kasya ba silang tatlo sa isang lineup ng sabay-sabay o magro-rotate lang sila depende sa matchup? Sa wings naman, hindi nagbago ang core namin. Buo pa rin ang tandem. Plus, may dinagdag na isang malakas na wing player para dagdag depth. Ito yung parte ng lineup na kailangan mo ng versatility. Kaya mag-defend, kaya rin mag-score pag kailangan. Sa isang best of 3 na eliminasyon laban sa dalawang matibay na koponan, ang depth sa wing position ang madalas magde-decide kung sino ang mananalo sa mga crunch time minutes. Sa shooting guard, hahawakan ang offense ng isang established scorer, kasama ang isang nagbabalik na miyembro ng national team pool. Malaking boost ito dahil dagdag experience at chemistry sa locker room. Yung mga ganitong returnee, hindi lang sila dagdag talent, dala rin nila yung institutional knowledge ng system ni Coach Cone. At dito na tayo sa pinaka-interesting na part. Sa guards, walang malaking reshuffle. Babalik ang playmaker na sanay na sa sistema, kasama ang dalawa pang guards na kilala natin sa depth nila sa backcourt. Ang dahilan kung bakit hindi ginalaw ni Coach Cone ang combination na ito. Simple lang, ito ang mga taong pinaka-comfortable sa loob ng triangle system niya. At sa isang tournament na kailangan mo ng chemistry agad-agad dahil limited lang ang prep time, mas pinili niya yung familiarity kaysa experimentation. At heto yung part na dapat pansinin ng lahat. Ito na yung unang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada na makikita nating all-Filipino ang lineup ng Pilipinas sa isang window matapos umatras ang isang naturalized player dati sa fourth window noon. Malaking statement ito, pababa yung dependency sa import talent at patunay na lumalalim na yung player pool natin. Pero kasabay din nito ang tanong, sapat na ba ang homegrown talent na ito para talunin ang dalawang mas established na koponan sa window na ito? So, sagot sa tanong natin kanina, sapat ba ang lineup na ito? Sa paper, malakas ang combination. Matibay na frontcourt, established backcourt chemistry, at dagdag depth sa wings. Ang kailangan lang, execution at conditioning, lalo na kung magkakaroon ng foul trouble ang mga bigs natin.
personal take ko. Competitive ang laban na ito kontra Jordan at Iran, pero kailangan tumaas ang intensity mula minuto 1. Ano sa tingin nyo? Tama bang desisyon ni Coach Cone na alisin sina Abarrientos at Arana sa final 12? I-drop nyo sa comments. Kung gusto nyong updated palagi sa Gilas Pilipinas, mag-subscribe kayo at itap ang bell para hindi kayo ma-miss sa susunod na balita. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod.